first of all, no, bago lahat, so ito yung matagal lang gustong itanong sa mga taga-suporta sa mga Team Pogi, lalo na kay Alpha at saka mga kasamahan niya. Ito kasi yung nangyari kung bakit ako napunta sa bundok. Since kasi bata pa ako, yung naisip ko ba nga, itry ko kaya lumapit kay Father para sinabi ko isip ko ba. Tapos nung yung dumating sa punto na lumapit talaga ako kay Father. Yun tol, isang mapagpalang gabi o umaga kung anong oras mo man ito napanood tol, ay mapagpalang araw po sa ating lahat. O ngayon ay may huling katanungan lang tayo kabagtik, kung ano ang punot dulo, kung bakit siya ganun. Nasabi na niya sa atin, kung nakwento na niya sa atin kagabi, i-reveal natin sa kanya na kung ano talaga yung totoong nangyari sa kanya, kung bakit siya naging si Bagtik. At bago nakilala yung pangalan niya na napakasama na kaaway, mortal na kaaway ng lahat ng hunter. So ngayon may isisingit lang tayong katanungan na ngayon na nasa sa katinuan na lalaki sa lalaki. So kakausapin natin sa lalaki sa lalaki tol. So humayag naman si Bagtik na matanong natin. So sana ay masagot na po yung mga katanungan na nasa isipan natin. So, habang hindi pa kami nakakyat at nandito pa kami sa baba, ay may huling tanong lang ako sa kanya. So abangan nyo tol yung mga sagot ni Bagtik sa atin. Yun lang tol. So, panoorin nyo po hanggang dulo ng video na to. So huwag kalimutan tol, sa mga hindi pa nakasubscribe, like, share, subscribe. Sa mga panoorin po hanggang dulo ng video. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening sa lahat ng mga taga-suporta natin dyan, taga-suporta ni Kuya Alpha. So mapagpalang gabi po sa ating lahat. So may isang muling tanong lang tayo kay Bagtik tol, at dapat nyo itong pagkatutupan. Lilinawin ko po sa lahat, sa mga naguguluhan pa po yung kanilang mga isip, kanya-kanyang isip, at mga tawag dito, yung mga overthinking nila na. So Bagtik, Magandang gabi din. Yun gabi. So mas maganda dito para maliwanagan lahat paano nag-umpisa. Ito yung tamang pagkakataon, no? Tamang oras para malaman nila na ano talaga. mas mabuti nang galing sa iyo yung salita o manggagaling yung para maunawaan nila yung mga buong talagang kaganapan mo, bakit ikaw naging si Bagtik dati. Pero hindi na siguro ko dapat tawaging Bagtik kasi nga gano'n lang ako. Ito, kung anong gusto itawag sa iyo, i-respetuhin namin. Ganun si Alpha. Ano gusto mong ipangalan sa iyo? So first of all, no, bago lahat, so ito yung matagal lang gustong itanong sa mga taga-suporta sa mga Team Pogi, lalo na kay Alpha at saka mga kasamahan niya. Ito kasi yung nangyari kung bakit ako napunta sa bundok. Since kasi bata pa ako, yung parents ko, yung mother ko is devoted talaga kami sa Katolik na simbahan talaga kami. So hanggang nagtagal ng tagal, hanggang naging malapit na din kami kay Father, pare na pinagsilbihan namin. Mama ko, tagal na tagal, naging okay na din kami sa isa't isa. Nagkaroon kasi ako ng utang na pera. Ay, may sabi ka na
Na naging sakristan ka dun sa Oo. Kaya nga, doon kami, naging sa Kristan din ako, malapit yung mga parents ko sa, kay father, sa pare dati. So, nagsimula kasi ito, sa ganun nga senaryo. Okay na, ganyan, open kami sa pare dati. Ang tanong kasi sa karamihan, bakit ako nagkaroon kasi ng malaking utang doon sa pare kasi ganun yun. So, ipaliwanag ko ngayon. Yun nga, malapit kami sa mga sa pare, yung parents ko kasi nga naging sakristan din ako, diba? Pinagkakatiwalaan din ako ng pare dati ba. So, that time, medyo malapit talaga kami. Actually kasi yung utang kasi na yung pera, hindi yun inutang ko para sa aking sarili. Oo. Yun ang yun. Saan mo pala Nautang ko yun kasi nga may kaibigan din na lumapit din sa akin ba. Nanghihingi ng tulong. Na Ngayon, naguguluhan ako. case na emergency nga ba. Hindi ikaw yung nagamit ng pera. Oo, hindi sa akin yun. Pero yung 70,000 kasi, hindi yun one time yun na inutang ko ng bigla 70,000 kapag. Oo. Kanang konti-konti lang. Una may kaibigan ko kasing lumapit sa akin. Humingi ng tulong kung pwede ba daw tulungan ko siya kasi yung emergency, yung nandun sa hospital yung Magtek, yung sigurado ako babae ang kaibigan mo na yan. Tama o mali? Hindi, lucky yun. Huwag ka magsinungaling. Lucky. Ha? Kasi nga, Lalaki? yung Lalaki kaibigan talaga? ko kasi, pamilyado din ba? Bagong panganak yung asawa niya. Tapos? Siguro, mayroon mga problema doon sa, siyempre, pag yung 9 months, di ba? Dapat paghandaan mo talaga yun, di ba? Pero kahit anong paghahanda siguro, hindi ko alam, siguro yun ang naging ko, sinabi ba? Bakit ang laki? Kulang siya ng pangbayad sa hospital niya. Ano yun? Cesarean? Bakit mahal? Cesarean? Ayun. Si Is, tawag na si Is. Si naman noon. Si is. So, cesarean. Lumapit siya sa akin. Kung may kung may natira ba daw akong pera. Kung bakit may naipon ba daw ako ba? Ganun ba? May extra. Extra ganun ba? Sabi ko sa kanya, sa totoo lang, pre, wala talaga akong extra, wala talaga akong pera kasi nga, mahirap hindi kami, yung trabaho lang namin sa kumbento, tama-tama lang pangkain lang namin ba, pang araw-araw ba. Tapos may mga kapilit pa kung nag-aral, ganun ba. So, lumapit siya sa akin, ganun. Siyempre, kaibigan ko, tapos, first baby pa niya yung sinilang ng first baby pa niya. Naisip ko, lumapit kaya ako kay father. Ganun ba? Yung naisip ko ba nga, itry ko kaya lumapit kay father para, sinabi ko, ba? Naisip ko ba? Tapos nung, yung dumating sa punto na lumapit talaga ako kay father. Kasi wala talaga akong maibigay. Wala. Punta doon kay father ko, father, may kaibigan ako ba na ganyan, problema sa yung ganyan. Tanong niya sa akin, magkano lagi yung bayarin? Sabi ko, hiram sa akin father ng mga 20,000. Kasi malaki lagi daw yung bayarin niya doon sa kay CIS kasi yun eh. Tapos wala pang mga pilit, wala pang mga ganun ba. Hindi na paghandaan. Siguro hindi siya napaghandaan. Napaghandaan pero hindi unexpected talaga ba nga magiging CIS yung asawa niya ba? Oo. Yun ba? Yung kasi kung naging natural lang siguro natural born lang siguro yung baby niya, siguro may pang siya. Oo. Mapaghandaan. Kasi mahal kasi bayad yata pag cesarean. So yun nga,
dumating yung time ganon, dumapit siya sa akin. Nilapit ko din kay Father. O Father, pwede ba ako makapangiram sa mga ganyan na kahit mga 20 lang. Siguro, dahil sa malapit kami kay Father, pinahiram niya ako. Pinahiram niya ako. Yun nga, okay na. Naging okay na yung kaibigan ko, kumpare ko, labas na, okay na. 20,000 yung nahiram ko, ha? 20,000 yung nahiram ko. Una. So, mga ilang araw din, ilang buwan, gano'n din, Pero, Hindi pa nabayaran yung 20K? wala pa. Sige. Wala pa, hindi pa na ano. Sabi ng kaibigan ko, basta kay, lang, siyempre, hindi ko din pwede na purusin yung kaibigan ko kasi lang yun tricycle driver lang yun yung kaibigan ko. Ay, oo, mahirap lang ba? Yung kahit saktuhan lang ba? So, ganoon, hanggang lagi dumating yung mga ilang buwan, may lumapit na naman din sa akin. Lumapit na yan ba? Siya pa rin? Hindi, Iba na? Okay. Putay. Siguro magagalit ka na kung Hindi, okay na. Sige, pakinggan natin. Siguro, iba na. Kaibigan ko din. Siguro, hindi naman sa siguro, napagsabihan ng kaibigan yung kumpare namin na doon ako lumapit sa kay Bagti. Kasi yun nga, kaibigan ni pare. Ganun siguro yung scenario siguro ba. Kaya lumapit na naman yung kaibigan ko, yung ibang kaibigan ko. Hiram na naman. Sabi ko, mahirap naman to kasi nga kasi ako kanang yung ako yung nagiging grantor sa pare. Hindi ayoko naman magiging abusado sa pare ba kung magaganon ba. Pero tinatry ko pa rin. Tulungan ko rin. Hingi naman siya ng another 15,000 hiningi na sa hiramin. Papisa 20 tapos 35,000 yung yung nagiging iniisip ko ba malala baka pero may tiwala naman ako sa mga kaibigan ko kasi nga matagal na din kami kasama sa trabaho emergency kasi ganyan daw alam mo naman yung pare pag lalapitan mo yan kahit wala siguro kasi si Father mabait talaga yung si Father shout out sa iyo Father mabait ka talaga dumating yung time na na pinahiram na naman baka nanonood si Father sa langit patay na kasi sabi mo patay na ba totoo? Ha? Si Father? Oo, sabi mo patay na kaya nga baka nanonood si Father sa langit kaya nga sabi ko nga shoutout mo kaya nga malaking utang na loob ko doon sa kanya talaga yun nga naging 35,000 na yung naging utang ko kay Father magkano na? 35,000 na kasi nga yung mga yun nga alam mo pare alam mo Alpha ang nagiging pangit lang sa sitwasyon ng ating ugali kung saan tayo medyo pwede makahingi ikaw yung laging solusyon nila ba alam mo kung prangka lang sa mga viewers ninyo alam mo nagiging paraya ako sa dalawang kumpare ko pero sa tingin sa na-realize ko kapag ikaw yung madaling lapitan tama to yan marami talagang lalapit at lapit sa iyo nagbakasakali ba kaya ikaw ngayon yung kung pwede kang hinga ng tulong yun ang yun ang reality yan ang pagkakamali lang talaga kasi hindi sarili kong pira yun yung ako yung nagiging grantor tama yun ang nagiging mali doon kaya nga umabot ang utang ko doon kay Father 70,000 yun
Ini yung biglaan ha. Yung ano lang, ganyan lang, ganyan lang. Sa dalawang tao lang yun. Konti lang, tinutulungan mo. may nanghingi ng ganyan na 3K, 5K, ano lang, hingi lang ba? Hanggang sa patawanan ko kay Padre, patay naman ito. Kinausap niya talaga ako. Kami lang dalawa. Sabi niya, usapang true-true pa. Kinausap ako ni Padre. Sabi niya, Wait lang, gusto mong laruin. Kinausap ka nung buhay pa o patay na siya? buhay pa. Pangit na magkausapin. Kaya nga eh. Yung buhay pa. Mabuti na Kaya ito ba? Sige. Kinausap ako ni Padre na yung buhay pa siya ba? Kami lang dalawa. Private yun kami ba? Kasi kaya sabi na sa akin, alam mo ba Bagtik, magkano ng pira yung nakuha mo sa akin? Hiniram ko magkano ba? Pero hindi naman naniningil yung si Padre. Parang niremind lang sa akin ba? Alam mo magkano yung pira na nakuha mo dito sa 70,000 lahat nakuha mo. Maliban sa yung pakutin-kunti, yung pala may malaki ganyan. Doon ako na totoo lang Gia. Doon ako na Pwede na tayo magkumpare. Pwede na. doon ako na wala nang doon ako parang bumagsak yung ko kasi ang iniisip ko kasi hindi yung pira eh. Ang tiwala kasi yung pare yung iniisip ko doon eh.